Assalamualaikum. Nakakatawa. May nagtatanong po kasi na ilan ang anak ko, tapos I think mga bago po sila mga viewers. So, gusto nilang mag-share ako ng aking personal life, which is dati po ng aking mga vlog ay puro personal life ko po ngayon. So, ito po yung bunso ko. What is your name daw? I'm Yusuf. I'm her son. Mahihain po talaga yan. So, ayan lang po. Restart! Come here. Restart! Mga sisi, ito po yung anak ko. Ayan. Habang lumalaki po si Yusef ay masyado na po siyang mahihain. O, di katulad dati. Ngayon is ayaw na niyang mag-video-video ganon. So, mayroon tayong mga bagong viewers, mga sisi. So, dati po kasi mga sis ay nag-share talaga ako ng aking personal life nung mga solid viewers ko. Alam na po nila iyan. Nakatira pa po kami dati sa lumang bahay, which is dumating po ako dito sa Pakistan is 2022. July po kami dumating dito. So, it means dumating kami dito is extreme hot o summer po. Sa gitna po ng summer. Dito kasi sa Pakistan mga sisi, may 4 po na season. Kapag like mga March, February to March ay magsa-start na ang February is autumn po. Tapos March to April ay spring po iyan. Tapos end of April hanggang May, June, ganyan, summer na po tayo. Tapos sa July is extreme hot. Sobrang init po niyan. Kahit 1 AM, 3 AM, grabe po yung singaw ng init. Oo. Tapos yes po, Bisaya po ako. Galing po ako sa Cebu mga sisi. Tapos may anak po akong isa. Ngayon po ay 19 years old na po siya this year. Nag-aaral po siya ngayon sa university doon sa Pinas. At noong last year, mga October, umuwi ako sa Pilipinas kasi yung anak ko is mag-graduate na siya ng grade 12. So sinamahan ko muna siya doon at mayroon kaming linutas na problema doon. Tapos nagstay ako ng mga 10 months doon sa Pilipinas. Oo. So hindi ko naman ipinagkait yung aking personal life mga sisi. Oo. So actually mga sis, marami naman talagang mga baguhan na makapanood sa atin. Ako po talaga is maga po akong nagtatrabaho dati. Nagsimula po akong magtahi at age of 17. Kasi elementary pa lang ako ay nasanayan ko nang nakikita na ang kapatid ko po ay nagtatahi. Meron po siyang tailoring. Hanggang nag-high school po ako, yung ano po namin, elders namin, may tailoring po. So, kahit grade 6 ako, mahilig po talaga ako sa tahi. Gustong-gusto kong matutong magtahi. Kasi mayroong makina yung mga kapatid ko yung kapatid ko ba. Tapos, mga kapatid ko, alam na nilang magtahi, ganun. Tapos, yung kapatid kong lalaki, may tailoring siya. Tapos, nagtrabaho din siya sa city. So, nung graduate ako ng grade 6, mayroon tayong mga, yung mga dream mo, yung anong kurso mo, ganun. Ang nilagay ko talaga doon dati sa fashion designer, may drawing pa. Oo. Pero sa kasamaang palad ay hindi po talaga akong magaling mag-drawing. Oo, maggawa ng mga sketch. Okay? Hanggang nag-graduate ako ng high school, tapos nag-working student po ako sa city, which is hindi alam ng mga magulang ko kasi that time nag-aaral din yung pang-5 kapatid ko. Nag-aaral din siya. Tapos ako ay namasukan ako as a working student. Nagbantay ako ng bata. Pero 2002 kinuha kasi ako ni Papa. So hindi natuloy. Pero nakapag-enroll ako that time. Nakapag-enroll ako. Ang sabi lang ng amo noon ay hindi pwedeng
may sahod ako, wala akong sahod, allowance lang kasi sila ang nagbabayad sa tuition fee ko. So, kinuha ako doon at hindi po natuloy talaga. Gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral dati. So, sa kalagitnaan ng taon, 2002, ay yung kapatid ng mama ko is dumating galing sa abroad. Tapos kami ng kapatid kong lalaki kasi nahinto na rin siya, ay gusto nila na paaralin kaming dalawa. So, pumunta kami sa bahay ng tiyuhin ko, pero yung kapatid kong lalaki ay ayaw niya. So, ako ang naiwan doon. Tinanong ako ng ng tiyuhin ko kung anong kursong gusto ko. Ang naisipan ko talaga is magtahi na lang kasi mag-aral ka lang ng 2 months tapos i-recommend ka sa school kasi sa TESDA mga sisi. Pero kapag nag-aral ka sa TESDA ay kailangan mong i-pass yung examination kasi marami kasing mga bata na nag-i-enroll, ganon mga sisi ba. So doon nakapasok ako mga 2 months, pero hindi ko kasi nakayanan yung bahay doon sa kapatid ni mama kasi yung kapatid ni mama is bumalik sa abroad, matyahin ko lang, medyo malayo po sa school namin. So sabi ko ni mama ay doon na lang ako sumasama sa aking mga kaklase dati sa high school. 5 kami, pareho kami ng lugar. So doon kami nag-rent ako. Mura lang kasi ang bahay na yun eh. Tag 75 lang kami every month para bayad lang sa tubig. Kasi ang bahay na yun is parang abandoned house ba. Malapit lang sa school noon. Noong natapos na ako ng pag-aaral sa TESDA, ay ang ko talaga, ang target ko ay gusto kong mag-apply sa company. Oo, kasi doon po sa amin sa Cebu, sa Lapu-Lapu ay meron pong mga company ng mga tahi, ganun. Ang tawag po is MEPSA. MEPSA, MEPS 1, MEPS 2, MEPS 3. Marami pong company doon na pang-export. So, 18 years old na ako. Kasi nag-aral ako is 17. 18 years old ako ay nakapasok talaga ako. Hindi ako nagpa-recommend sa school, sa TESDA kasi mag-graduate ba ako, nakakuha na ako ng certification, diretso na talaga ako nag-apply. Dalawa kaming kaklase ko na diretso kami nag-apply. Yung kasama namin ay under trainee sila sa company. Kapag trainee ka kasi, ang sasahurin mo within 6 months is 150 peso pa dati. Ang minimum wage dati is 285. Hindi kasi masyadong mahal dati mga sisi. So, nag-apply ako, nakuha ako mga sisi. Is 1 week lang akong nag-apply. Tapos, yun, tuloy-tuloy yung trabaho ko. Tapos, after 1 year, yung kapatid kong lalaki naman ay nag-apply din. Kasi marunong din siyang magtahi. Pero, nag-aaral siya. Mga 3rd year college. Oo, pumunta siya doon, nag-apply siya. At nakapasok din siya. Mabilis lang siya nakapasok kasi marunong kasi siyang magtahi. Hindi na niya kailangan mag-aral ng TESDA. Hindi katulad ko ba. Kahit nag-aral ka ng TESDA, hindi ka pa rin master sa paggawa ng tabas kasi that time, ang tinuturo lang is basic lang mga sisi. So, ang natutunan ko lang doon ay paano maghawak ng makina, paano magpatakbo ng makina, at ang ibang mga operation, gaya ng mga packet, mga ganun ba. So, kapag nakapasok ka sa company, ay operation. Kagaya ko, sa gilid lang ako nagtatahi. Ganon. Hanggang na regular ako doon, total na nakatrabaho ako sa company is nasa mga 12 years. Oo. Yun nga, 2006 kasi 18 ako nakatrabaho doon. At age of 21, mayroon kasi akong kasama sa trabaho. Okay? Focus lang sa trabaho kasi kami ng kapatid ko lalaki is na gumawa kami ng bahay sa probinsya. Oo. Bunso kasi ako. Ang mga kapatid ko ay nag-aasawa na, ganun ba. So, kami ng kapatid kong lalaki ay nagdesisyon na magpatayo ng bahay. Kinuha ng kapatid ko yung ATM ko at every sahod ay bumibili kami ng materyales sa bahay. 1 taon din yun.
Oo. Inano nga namin yung ATM eh. Ganito talaga ang buhay kapag hindi kayo mayaman mga sisi. Hindi kasi mahirap kasi ang buhay namin. So, kami magkakapatid ay nagtulungan kami dalawa na mapaayos yung bahay namin. So, ang ginawa namin, prinenda namin yung ATM namin. Oo. Para makabili ng materyales sa bahay. So, nagawa namin yon within 1 year. Within 1 year. So, binigay niya sa akin yung ATM ko. Tapos na ang bahay, lahat, ganyan. So, alam niyo po, kapag na ano ka pa, yung utak mo is bata ka pa, alam mo naman kung ano yung tama at kung ano yung hindi. Ang nangyari lang po kasi mga sisi is, mayroon akong nakilala. Yan po yung tatay ng anak ko nung una. Kasama ko yun sa trabaho. Regular na rin siya, regular na rin ako. Tapos, hindi ko akalain na, alam mo yon na mayroon na siyang tinatago, ganun ba? Pero pumunta siya sa bahay namin, mga sisi. Oo, pumunta siya ng bahay namin. Tapos, para bang nakuha na yung tiwala ko, ganun. Kasi mas mature din siya sa akin ng 4 na taon. Ano ako that time 21. Ka-21 ko lang. Ka-21 ko lang. Tapos, siya is 26, mag-25. Mag-25 siya that time. So, nagtiwala ako sa kanya. Pumunta siya sa bahay namin. Kasi probinsya sa amin. Ganon ba? Yun. Nangyari. Ang bilis lang na pangyayari. Nabuntis ako. Habang nagbuntis ako, hindi ko alam na mayroon pala siyang nabuntisan na mas una sa akin. Okay? So, sinabi niya sa akin, wala talaga akong idea. Sinabi niya sa akin kasi nag-absent siya. Nung sinabi niya sa akin, yun, buntis na ako ng 1 month. Nung sinabi niya sa akin na ang babae pala ay pumunta na sa city, actually, pumunta talaga siya sa company. Wala talaga akong idea, mga sisi. Sinungaling talaga siya. So, ang ginawa ko noon, nagsulat ako kasi kasama kami ng boarding house ng kapatid ko sa isang kwarto ba. Nagsulat ako sa kanya, tapos umuwi ako ng probinsya. Mga 10 PM ako umuwi. Doon ako umakyat sa ate ko, pangatlong kapatid ko. Doon ako natulog sa kanya. Nang madaling araw, nagpahatid ako sa bahay namin. Nung nagpahatid ako, mga sisi, yun, alam na ni Papa, para bang may idea na siya. Syempre, magulang ka kapag nabuntis yung anak mo, tapos ang sitwasyon, yung lalaki ay may problema, may ganitong sitwasyon. Syempre, magulang ka, masasaktan ka talaga. So, first time kong nasaktan ang parents ko sa ganong bagay talaga. So, hindi natanggap ng parents ko, hindi natanggap ni Papa. Iba yung naramdaman mo. Parang iniwan ng mundo ba. So, ang nangyari ay sinabihan niya ako na ayaw na niyang umuwi ako sa amin. Tapos, that time is may savings ako. Binalik ng mama ko. Tapos, bumalik na rin ako sa city. So, para bang ayaw na nila akong umuwi. So, ang ginawa ko, bumalik ako sa city. Iniwan ang lahat. So, galit na galit din yung kapatid kong lalaki. So, that time, na-realize ko talaga na kapag tayo babae ay mabubuntis, parang buong mundo ay i-judge ka talaga. Oo, i-judge ka. Tapos, iba kapag bata ka pa ba. So, ang ginawa ko nun, kasi regular na ako sa trabaho, mayroon akong best friend doon sa trabaho. Sabi niya, huwag kang mag-alala kasi kung manganak ka, pwede naman yung mama niya magbabantay. Doon kasi sa city, may mga ganyan, silang magbabantay sa anak mo. Tapos magre-rent ka ng room doon. Ang bayad is everyday, babayaran mo sila ng 100. Oo, bali, everyday yun. Kasi minsan wala kasing pasok, like Sunday, ganon ba? So, everyday yung counting, oo, ng sahod. So, parang
tinulungan ako ng friend ko na ganun ang plano para hindi ako masyadong ma-stress ba. Oo, mayroon din naman akong best friend dati. So, nalakas yung loob ko. Hindi kami nagsama ng kwarto ng kapatid ko. Oo, kasi nagalit talaga sila. Hindi nga niya ako kinausap within a year. Naintindihan ko naman na ganun yung reaction nila or ganun ang galit. So, na-realize ko talaga na ganun ba talaga na kapag naano ka na nga sa sitwasyon tapos iniwan ka ng lahat. Pero inaintindihan ko. Ini-embrace ko yun kasi nagkamali naman ako. So, ang napasok lang talaga sa utak ko is ipapagtuloy ko yung pagbubuntis ko. Tapos, yung ama ng anak ko ay nag-usap kami. Ano talaga, dumistansya talaga ako. Oo, sabi ko, punta ka doon bumalik ka sa babae, ganon. Bakit ako pa? Nagsisihan na. Kaya yun, nagdesisyon ako sa sarili ko na mas balik pang mag-isa ako kaysa may taong nasasaktan ka, di ba? Oo, masakit tingnan na yung ama ng anak mo ay kahit gatas or plano sa pagbubuntis mo ay wala siyang nagawa. Masakit yun. So, para akong sinampal ng panahon. Okay? So, talaga ako, natuto talaga ako. So, ang ginawa ko talaga, kasi marami din ako mga friend, sabi nila, iinom mo ng ganito, ganyan, kasi 1 month pa is malalaglag pa daw. Sabi ko, ayaw ko. Oo. Tapos, para sabihin ng mga tao, nagpalaglag ka, para sabihin ng mga tao na, ang bait ng batang to, ang linis ng batang to. Ayaw ko ng ganun. Much better pang harapin ko. Oo. So, tinanggap ko yung sitwasyon. Mayroon naman akong trabaho. Palagi akong pumupunta sa simbahan dati. After ng duty ko, night shift. Alam mo yung feeling na yung mga kalinya mo, para kang sinisisi. Ganun ba? Na para kang tanga na ganun ka ng sitwasyon, mayroon namang mga lalaki na gustong mag-asawa sa iyo, pero hinindian mo, ay pinili mo talaga yung tao na ganong klase. Hindi mo kasi mapipili yung mamahalin mo, di ba? Pero ang pagkakamali lang ay nagtiwala ka sa maling tao. So, I learned my lesson that time. Kaya habang nagtatrabaho ako, lumalaki yung tiyan ko. Sa company namin, mayroon naman akong maternity leave, yung SSS. Tapos, sa isip ko, mayroon din akong kaibigan na 6 yung anak niya. Tapos yung asawa niya nagbabantay ng mga bata, siya lang nagtatrabaho. Sabi ko, nabubuhay nga niya yung 6 na anak niya. How much more pa sa akin, isa lang to. Sabi ko, kaya ko to. Nabubuhay nga ako dati na 6 kami, tapos ang hirap namin. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Yun lang ang sinasabi ko sa isip ko. Ang nainiisip ko lang dati na huwag kong pansinin yung mga tao, huwag ko silang titingnan, focus lang ako sa pagbubuntis ko at focus lang ako sa trabaho. So, hinanda ko na yung maternity ko, hinanda ko na rin yung PhilHealth ko para kung ma-hospital ako ay wala akong mabayaran kung mga anak. So, yun, nagpursige sa buhay. Dumaan talaga sa punto mga sisi na ang tiyan ko is 5 months. Nag-rent ako kasama sa kaibigan ko dati ba. May asawa na rin siya, may anak. Hirap talaga kapag ganyan ang sitwasyon mo. Ang tao talaga is titingnan ka ng pinakamaliit na tingin sa iyo. So, ang nangyari sa akin noon, doon ako natutulog. Nagre-rent din ako kasama sa kwarto nila. Doon ako natulog sa kusina kasama yung mama niya, sila sa kwarto. Kaya nag-decide ako na maghanap ng another room, ganun ba. So nakahanap ako ng kwarto malapit sa kapatid ko. Tapos chinat niya ako. Ang tiyan ko nung nag-transfer na ako is 7 months. Kasi yung kapatid kong lalaki ay yung company nila, dinadala siya sa Japan. So ang ginawa ko,
pumayag ako na doon ako tumira sa kwarto niya. Tapos, kasi pupunta siya na Japan, hati kami sa ano ba, sa renta. So, yun. Binayaran niya ang 2 months, 3 months, kasi 3 months siyang mawawala. Tapos, yung kalahati, ako na nagbabayad. So, doon ako. Bumalik ako doon. Doon ang starting na bumalik kaming magsama. Ganon ba? So, yun. Tapos, sa 8 months, tinawagan ako ng mama ko na at sinundo ako ni Papa na pauwiin sa probinsya. Handa na ang lahat. Mayroon na akong savings that time. Ganon. So, ang nangyari mga sisi, wala talaga ako contact sa papa ng anak ko. Ni-resign talaga siya kasi sabi ko sa kanya, kapag hindi ka mag-resign, hindi magiging peaceful yung buhay natin. Ano siya hindi siya taga Cebu. Kaya, yun, umuwi siya sa kanya kasama yung babae. At ako, nagpatuloy. Kasi sabi ko sa kanya, hindi pwede ako ang mag-resign kasi ako lang mag-isa. Tapos, paano na yung anak ko? Siya nag-resign, umuwi siya sa kanila. So, ayun mga sisi, wala kang contact. Ang nararamdaman ko that time is galit. Galit sa kanya talaga. Grabe talagang galit ko kasi may mga lalaki talaga na yung bang tinatago yung mga gawain nila. Hindi nila iniisip na babae ka rin, ganun ba? Mayroon talagang mga lalaki na ganyan, kaya mga kabataan is mag-ingat-ingat talaga. Oo. So, ang ginawa ko, doon ako nanganak sa probinsya. Oo. Tapos, hindi ko talaga alam babae yung anak ko kasi hindi ako nagpa-ultrasound kasi nasasayangan ako. Dati kasi hindi yan required yung ultrasound. So, nung kapanganak ko, doon ko lang nalaman na babae siya. So, nung nanganak ako, luckily din ay buhay pa yung mama ko. Siya nagbantay sa anak ko. Tapos, nakasave ako ng pera dati kasi 9 months ay yung sahod ko ay sinisave ko talaga. Tapos, successful naman po panganak ko. Tapos talaga, si mama talaga, tinitingnan niya kung marunong akong tumayo sa sarili. Akong naglaba, ganon. Hindi niya talaga ako binibibi. Yun bang pinaramdam niya talaga sa akin na dapat ko talagang pagsisihan ang ginawa ko. So, natutunan ko talaga. Masakit ang ganon. Sobrang sakit. Pero, yung sakit na yon ay para iyong magsisi ka at matuto ka. So, at age of 22, nanganak ako. So, ang ginawa ko mga sisi ay October ako nanganak, December mga sisi. Bumalik ako sa kumpanya kasi kiniklaim ko yung maternity leave ko. Oo. Kiniklaim ko yon. Tinext ako ng HR na dumating na yung checky ko from SSS. Tapos, kinuha ko na rin yung 13-month ko at yung last salary ko. Tapos, then, hindi mahirap nung bago ako nanganak. Tapos, pumunta ako ng city. Nung pumunta ako ng city, ay Christmas party namin sa company. Tapos, yun na, nakuha ko na yung chike. Shinaping ko na sa damit ng anak ko kasi gusto ko pabinyagan siya. Tapos, meron akong isang kaibigan na si Mariam. Dati mga sisi, hindi ko alam yung mga chat-chat mga sisi. Dati sa Yahoo. Oo. Marami akong mga friend na ganyan sa linya na nagpunta ng internet. Ako talaga wala akong idea sa ganyan. Ang cellphone that time, walang touchscreen. Is button lang. Okay? So, ang nangyari, sumama ako sa kanya. Ang internet na yon is public. Okay? Hindi ko alam na may camera o anong nangyari. Basta ang alam ko lang is nagta-typing ako. Tinulungan ko siya sa English niya. Panay kami accept. Yung pag-accept pala ay may nakakita na sa amin. Doon ko nakilala yung asawa ko. Yung papa ng anak ko sa likod. So, yun na mga sisi. Nag-start na kaming mag-chat. Tapos, sabi niya, account ko ba yun? Sabi ko ay gumawa ako ng sarili kong account. Ang sa isip ko lang dati is siguro okay na rin to para malibang ako na maiwas ako sa mga lalaki sa Pilipinas.
So, ang ginawa ko lang is nag-focus ako sa trabaho. Every week umuwi ako sa amin. Kasi bumalik ako sa trabaho eh. Tapos, pag may free time ay nagchat-chat kami ni ito yung asawa ko. 2 months pa yung anak ko that time. Wala lang, chat-chat lang, ganun ba? Doon kami nagsimula ni Mr. Masisi. Oo, dumating talaga sa punto before kami nagkilala na maglakad lang ako from company. Naglakad ako ng mga 30 minutes to 40 minutes sa boarding house ko. Tinitingnan ko pag gabi na, pag galing ako sa duty. Tinitingnan ko talaga ang buwan na sabi ko, ang laki ng mundo, ang daming tao, pero bakit ganito ang sitwasyon ko? Ganon talaga. Eh, ako lang din sumagot sa sarili ko. Kasi iyon ang buhay na pinili ko. Oo, sa lahat naman talaga na mangyayari sa ating buhay, ay yun ay dahil pinili natin. Kaya yun po ang unang parte ng buhay ko bago ko nakilala ang asawa ko. So, ituloy na lang natin sa next video kasi medyo mataas-taas na, o di ba? So, sa mga nag-request ng mag-share ako ng personal life ko, ito na po 'yon mga sisi. At sa next video ay doon ko na po sasabihin sa inyo ang karugtong lahat. Okay? So, Allah Hafiz mga sisi. Maraming salamat sa inyo at magkita tayo sa next video.